Engineer, what is your participation to the Cabagan Santa Maria Bridge Project? Sino po ang nag-commission sa inyo na design yung bridge at sino po ang nag-approve sa design? Okay. At dinesign ko yan noong 2012-2013. Bale, hinara ko ng as bridge designer ng isang consulting firm. At that time kasi actually professor kasi ako. Tapos dahil sa background ko sa 45 years na ako nagdi-design ng tulay. Saka ang academic background ko nag-structural engineering ako. Nag-doctorate ako sa States, although hindi natapos. Pero ng structural engineering. So yun talaga yung linya ko. Kaya ako na-hire na original designer no 2012-2013. So, Kaya lang sorry. Sino po ang nag-approve? Luma pa yung code na ginamit ko. 1997 na bridge code pa yung ginamit ko. Sino po at engineer ang nag-approve noong design na ginawa po ninyo? Ang protocol diyan is pag dinesign namin, isa-submit namin yan sa DPWH Bureau of Design para i-review nila. Okay. Saka i-approve nila. At in-approve naman po ng DPWH, tama po ba? Oo, dahil yan. Oo. Pero nakabase lang yun sa bridge code ng 1997. Okay. Importante malaman pala ng mga tao na nagbago yung code noong 2015. Tapos nagtaasan yung mga load sa bridge code para sa vehicular load saka sa earthquake. Kaya kailangan i-upgrade or update yung design. Okay. So sabi niyo po 1997 pa yung ginamit na code at na-upgrade na kasi yung design code. So bago po i-start yung construction, hindi na nagkaroon ng effort sa pagkakaalam po ninyo na ipabago sa inyo yung design para ma-suffice yung requirements ng bagong bridge code. Natapos ko kasi yung design 2013 Tapos nag-start yung construction 2014. Tapos by batches yung budget nila. Saka ang dinesign ko yung 12 lang na arch spans, hindi yung buong mga 720 meters lang. Yung buong tulay more than mga 1 kilometer. So tapos nung ang na-design lang niyan ang na-construct pa lang niyan 8 span nung inabot ng bagong code. Tapos yung the rest of the bridge na 1 kilometer minus yung na-construct ng mga 420 meters na 8 arko nasa 2015 na code. So hindi pwedeng yung 8 sa lumang code. So pati yung 8 na unang na-construct sa lumang code, in-upgrade yon. Kaya ni-retrofit yung unang 8 na arko na ginawa. Sa madaling salita inabot nung pagbabago ng code itong construction ng tulay. Kaya ang binabanggit nyo po sa amin ngayon ay kinakailangang i-retrofit yung tulay para ma-suffice yung requirement ng 2015 code. Tama po ba? Oo. Tsaka malaki ang tinaas ng earthquake load. Mga 50% malaki. Okay. Now, batay po sa original design po ninyo, can you tell us the science behind it? Hanggang saan po ang kapasidad nito kung babalikan po natin yung original design? Ang bridge code natin, nakabase tayo sa American code. So, ang pinagkaiba lang, malaking pinagkaiba doon sa bale, design load namin, nasa pinakamabigat na yung 14.7 tons bawat axle. Okay. So, tapos ang gumawa ng batas para sa maximum axle load na 13.5 tons sa Republic Act ng
Pero ito pong bridge na ito, yung total po nitong capacity ay ano po? Basically, nakabase sa ni-reflect yan sa department order ng DPWH na gumawa ng load limit sa mga tulay na sa Which is, 6-wheeler, 10-wheeler, 18-wheeler. ano po yung capacity yun? If you can give us a Sa number. 6-wheeler, 17 tons. Sa 10-wheeler, 27 tons. Sa 18-wheeler, 38 tons. Okay. Kung pagbabatayan po ulit yung original na design ninyo, magkano po ba dapat sana aabutin yung presyo ng proyektong ito? Ano kasi ako designer lang ako. Wala akong sa mga costing. Okay. So, hindi ko alam yung mga detalye na sa mga ganong bagay. Pero ako kasi pinagmamalaki ko kasi na pag ako nagdi-design, matipid ang nagiging very efficient kasi yung ginagamit ko. Okay. Structural systems. So engineer, sumasang-ayon po ba kayo sa sinasabi po ng Pangulo na design flaw ang maaaring isa sa dahilan kung bakit bumagsak yung tulay na yan? Yung mga ganong kasagutan, dapat pag mga ganyan merong bumagsak na tulay, dapat maihantulan natin yan sa meron nag-crash ng eroplano. Kailangan magkaroon muna sa tulay, forensic engineering investigation. Tingnan kung paano yung design, paano yung drawings, paano yung construction, tapos ano talaga nangyari parang incident report, ano nangyari back nung bumagsak, ano yung dumaan ng mga truck, yung mga ganyan. Tapos pag nakumpleto na yung investigation, forensic investigation, matagal na proseso yan. Dapat doon lang magbigay ng statement whether kung saan kulang or ano ng dahilan kung bakit bumagsak. Engineer, I'm sure kayo po ay proud po sa mga na-disenyo ninyo. Sabi nyo nga, pati yung efficiency at yung paggamit po sa mga materyales ay pinagmamalaki nyo po. Pero ano pong pakiramdam na at this point, tila yata ibinabagsak sa inyo ang siguro sisi at this moment, lalo na kung kredibilidad nyo po ngayon ang nakataya dito? Ang problem, mahirap sa something na I would rather stick doon sa mga yung investigation factual. Medyo umiiwas ako doon sa emotional na mga part. Pero ako talaga yung nalulungkot na ang ganda-ganda ng tulay tapos na nagkaroon ng collapse ng ganyan. Quick reaction na lang po kasi marami pong nagsasabi na imposible na magkarga ng higit 100 tons yung isang actually truck. What can you say about that, sir? Actually nung mga 2010, mga 15 years ago, naglabas na ako ng mga article na inaano ko sa mga conventions na matindi na yung overloading. At that time, umabot na ng lagpas 60 tons yung 10-wheeler na truck. Tapos noong 2021, may naglabas na naman ng article na ibang engineer na palala ng palala yung overloading dahil umabot na sa 80 tons yung recorded na gross vehicle weight o bigat ng truck doon sa weighing station. Tapos tiningnan namin yung truck na nandiyan sa video, sa mga video. Nakita namin yung klase ng truck saka yung brand niya. Tiningnan namin sa internet. Tapos nakita namin doon sa internet kung ano yung volume or na pwedeng dalhin ng truck. Tapos minultiply namin sa 2.7 kilotons per cubic meter na sinukat ng DPWH Region 2. Lumalabas talaga eksakto 85 tons yung kargada ng truck.
plus 17 tons yung bigat ng truck. Umabot talaga ng 100, 102 tons as per report ng Region 2 DPWH. So ganun na talaga ang bigat ng mga truck ngayon. Kaya mabigat yung issue ng overloading ng mga tulay natin. Kaya hindi lang naman ito yung tulay na bumagsak eh. Sabi nga ni Coco Pimentel, dapat pa imbisigan na bakit since 2022, 6 na yung nag-collapse na mga tulay na masasabi mo dahil sa overloading. Alright. Maraming salamat po, Engineer Albert Cañete, for joining us tonight.